Telenovela PH. Love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 57. Mga aninong naghihintay. Tahimik ang gabi sa gilid ng gubat. Si Don Gustavo ay nakatayo sa harap ng maliit na kampo ng Rosa Negra, kasama ang iba pang kasapi. Ngunit hindi ito basta-basta misyon, unang malaking test ng loyalty at tactical na galing niya sa samahan. Tumango ang mentor niya, may bahid ng seryosong babala. Kung magtatagumpay ka sa gabing ito, unti-unti kang magtatamo ng kapangyarihan sa loob ng Rosa Negra. Ngunit kung mabaigo ka, ang landas mo ay maaaring magsimula sa pagkatalo. Huminga si Don Gustavo ng malalim. Ramdam niya ang bawat tibok ng puso niya, galit, pangungulila, at determinasyon. Handa na ako, bulong niya sa sarili. Dahan-daang lumapit siya sa target. Hindi lang simpleng operasyon ito, ang bawat hakbang ay sumusukat sa tapang, disiplina, at tactical na talino niya. Sa unang pagkakataon, ramdam niya na ang kapangyarihan ay unti-unti nang sa kanya. Habang sinusubaybayan ang galaw ng target, napansin niya ang detalye na iba sa planong ibinigay ng mentor. Ang ilang tauhan ay tila hindi sumusunod sa protocol. May kakaibang signal sa kampo na maaaring may ibang layunin. Napatingin siya sa mentor, tahimik. Hindi pa ito huling hakbang, ngunit napatunayan mo na may potensyal ka. Huminga si Don Gustavo, alam niya na ang bawat tagumpay at pagkakamali sa gabing ito ay magiging pundasyon ng kanyang kapangyarihan sa hinaharap. Habang nagmamasid si Don Gustavo sa kampo, napansin niya ang ilang tauhan ng Rosa Negra na hindi sumusunod sa planong itinakda ng mentor. May ilan na masyadong agresibo, may ilan namang natatakot at nagdadalawang isip. Ngunit sa halip na basta silipin lang, ngiti si Don Gustavo, may naisip siyang paraan. Kung aayusin ko ang galaw ng bawat isa, bulong niya sa sarili. Maipapakita ko hindi lang ang galing ko sa misyon, kundi pati ang kakayahan kong kontrolin ang sitwasyon ng tahimik. Dahan-dahan siyang lumapit sa grupo, hindi nagpapakita ng galit. Gumamit siya ng maliit na pahiwatig at instruction sa bawat tauhan, para ang agresibong tauhan ay may tutok sa tamang target. Ang natatakot ay magkakaroon ng lakas ng loob. Ang bawat galaw ay magkakaugnay ng hindi nila namamalayan. Sa loob ng ilang minuto, ang misyon na tila gulo ay naging maayos. Ngiti si Don Gustavo sa sarili, unang pagkakataon na gumamit siya ng taktika at manipulasyon para ayusin ang sitwasyon, kahit hindi pa siya ganap na leader. Tumango ang mentor mula sa gilid, halatang impressed. Unang hint ng tunay mong galing, at unti-unti mong nararamdaman ang kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may lihim sa dilim na nakamasid, isang mata na pwede ring magbanta sa plano niya. Habang nagpapatuloy ang misyon, napansin ni Don Gustavo na may ilang miyembro ng Rosa Negra na nalilito at hindi alam ang gagawin sa gitna ng operasyon. May ilan ding nag-aalangan at nagkakaroon ng pagkakaiba ng opinyon sa galaw ng grupo. Tahimik siyang lumapit sa gitna ng kampo, tumigil sandali, at pinanood ang bawat galaw ng kasapi. Ngunit sa halip na magalit o utusan lamang, gumawa siya ng hakbang na nagpakita ng natural na leadership. Tahimik na pag-utos sa mga kasapi gamit ang simpleng galaw ng kamay at tingin. Maliit na pagsasaayos ng posisyon ng bawat miyembro upang maging epektibo ang bawat hakbang. Pagbigay ng kumpiyansa sa mga natatakot sa pamamagitan ng maikling pahiwatig at mata. Pagkakaugnay ng bawat galaw na tila planado, pero ang lahat ay naipagpalit sa kanilang instinct. Sa loob ng ilang minuto, napansin ng mentor at ng buong grupo. Ang dating gulo at alitan ay naging maayos at organisado. Ang bawat miyembro ay sumusunod sa direksyon ng leader, kahit hindi siya opisyal na leader. Tumango ang mentor kay Don Gustavo, may bahid ng paggalang sa mata. Ngayon mo lang ipinakita ang unang totoong leadership sa harap ng grupo.
Kung patuloy ka sa ganitong landas, hindi malayong maging tunay na pinuno ka balang araw. Ngumiti si Don Gustavo, ramdam niya ang kakaibang damdamin, una niyang pakiramdam na may kontrol sa kapalaran ng iba. Ngunit sa gilid ng dilim, may mga mata pa ring nakamasid, handang subaybayan ang bawat galaw niya. Habang nagpapatuloy ang operasyon, biglang nagkaroon ng problema. Isa sa mga tauhan ng Rosa Negra ang nahuli ng mga bantay sa target na lugar. Nagkaroon ng kaguluhan sa grupo. May ilan na gustong umatras, may ilan namang gustong sugurin agad ang mga bantay. Tahimik lang si Don Gustavo habang pinagmamasdan ang sitwasyon. Alam niyang kung mali ang magiging desisyon niya, pwedeng mabaigo ang buong misyon. Lumapit ang mentor sa kanya at mahina itong nagsalita. Don Gustavo, ito ang sandaling susubok sa iyo. Ano ang pipiliin mo, iligtas ang isa, o protektahan ang buong operasyon? Napatigil si Don Gustavo. Sa kanyang isip, alam niyang kung susugod sila para iligtas ang tauhan, malalagay sa panganib ang lahat. Ngunit kung iiwan nila ito, isang buhay ang mawawala. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, nagsalita siya. Magpatuloy ang operasyon. Nagulat ang ilang kasapi. Pero, Don Gustavo, sabi ng isa. Hindi siya nagtaas ng boses. Ngunit ang kanyang tingin ay matigas. Kung babalik tayo ngayon, lahat tayo ang mahuhuli. Ang misyon ang prioridad. Unti-unting natahimik ang grupo. Sinunod nila ang kanyang utos. Sa sandaling iyon, unang beses gumawa si Don Gustavo ng desisyon na mabigat sa konsensya. Habang nagpapatuloy sila sa misyon, hindi niya maiwasang tumingin sa direksyon kung saan naiwan ang tauhan. Sa loob-loob niya, ito ang presyo ng kapangyarihan. Mula sa dilim, pinagmamasdan siya ng mentor. At sa unang pagkakataon, nakita niya kung gaano kalayo ang kayang puntahan ni Don Gustavo para sa layunin. Habang papalayo ang grupo ng Rosa Negra matapos ang operasyon, tahimik ang paligid ng gubat. Iniisip pa rin ni Don Gustavo ang desisyong ginawa niya kanina. Biglang may narinig silang kalusko sa likod nila. Agad na naglabas ng armas ang ilang kasapi. Huminto kayo, sigaw ng isa. Mula sa dilim ng mga puno, may isang lalaking pasuray-suray na lumabas. Duguan, halos hindi na makatayo. Nanlaki ang mga mata ng ilang miyembro ng Rosa Negra. Siya iyon, ang tauhang naiwan natin. Halos bumagsak ang lalaki sa lupa habang hinihingal. Lumapit si Don Gustavo, seryoso ang mukha. Paano ka nakatakas? Hirap na nagsalita ang lalaki. May nakita ako sa loob ng kampo. Nagtaka ang mentor. Ano ang nakita mo? Huminga ng malalim ang tauhan, nanginginig ang boses. Hindi lang mga bantay ang naroon. May ibang grupo, mga lalaking hindi ko kilala. At parang hinahanap nila ang isang pangalan. Napatigil si Don Gustavo. Ano ang pangalan? Mahina ngunit malinaw na sinabi ng tauhan. Monteverde. Tahimik ang buong grupo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Don Gustavo na hindi lang simpleng misyon ang nangyayari. May mas malaking bagay na gumagalaw sa dilim. At maaaring ang pamilya niya mismo ang susunod na target. Tahimik ang gabi sa kampo ng Rosa Negra. Ang apoy sa gitna ay unti-unting humihina habang karamihan sa mga kasapi ay nagpapahinga na matapos ang misyon. Ngunit may isang tao na hindi pa rin mapakali. Ang lalaking nagduda kay Don Gustavo. Nakatayo siya sa gilid ng kampo, pinagmamasdan ang dilim ng kagubatan. Biglang may boses na narinig sa likod niya. Parang may iniisip ka. Agad siyang lumingon. Si Don Gustavo ang nakatayo sa likod niya, kalmado ang mukha. Saglit na natahimik ang lalaki bago sumagot. Hindi kita inaasahang lalapit. Bahagyang ngumiti si Don Gustavo. Hindi rin kita inaasahang pag-uusapan ako. Napatigil ang lalaki. Marami ka palang napapansin. Dahan-daang lumapit si Don Gustavo hanggang halos magkatapat na sila. Sa samahang tulad ng Rosa Negra, sabi niya. Mahalagang malaman kung sino ang nagmamasid sa iyo. Hindi nagpakita ng takot ang lalaki. Kung ganun, alam mo rin siguro kung bakit ako nagdududa sa iyo.
Tumango si Don Gustavo. Dahil hindi mo pa ako kilala. Tahimik ang sandali sa pagitan nila. Pagkatapos ay nagsalita si Don Gustavo ng mahina ngunit matatag. Pero tandaan mo ito, ang Rosa Negra ay hindi lugar para sa mga taong natatakot sa pagbabago. Sandaling nagkatitigan ang dalawa. Sa wakas, bahagyang ngumiti ang lalaki. Hindi ako natatakot. Gusto ko lang makita kung hanggang saan ka aabot. Tumalikod si Don Gustavo at naglakad pabalik sa kampo. Habang naglalakad siya, mahina niyang sinabi, "Makikita mo rin iyon, sa tamang panahon." Sa likod niya, pinagmamasdan pa rin siya ng lalaki. At sa unang pagkakataon, napagtanto nito na hindi ordinaryong kasapi si Don Gustavo. Maaaring isa siyang taong magpapabago sa kapalaran ng Rosa Negra. Kinabukasan, maaga pa lamang ay tinawag na si Don Gustavo ng kanyang mentor sa loob ng isang lihim na silid sa kampo ng Rosa Negra. Tahimik ang silid. Sa mesa ay may nakalatag na ilang lumang mapa at dokumento. Pagpasok ni Don Gustavo, agad siyang sinalubong ng mentor. "Umupo ka," sabi nito. Sumunod si Don Gustavo, ngunit ramdam niya na hindi ito karaniwang pag-uusap. Matagal na pinagmasdan ng mentor ang mapa bago nagsalita. "Napansin ko ang ginawa mo kagabi. Hindi lang lakas ang ipinakita mo, kundi isip." Tahimik lamang si Don Gustavo. "May isang misyon na hindi namin basta-basta ipinagkakatiwala sa kahit kanino," dugtong ng mentor. Unti-unting inilapit nito ang isang papel kay Don Gustavo. Isang lokasyon ang nakamarka sa mapa. "Kung magtatagumpay ka rito," sabi ng mentor, "magiging malinaw sa marami sa loob ng Rosa Negra na hindi ka lamang bagong kasapi, kundi isang taong maaaring mapabilang sa inner circle." Saglit na tiningnan ni Don Gustavo ang mapa. "Anong klaseng misyon ito?" Bahagyang ngumiti ang mentor. "Isang misyon na susubok kung hanggang saan mo kayang dalhin ang iyong talino. At kung hanggang saan mo kayang ilagay sa panganib ang sarili mo para sa samahan." Dahan-daang tumango si Don Gustavo. "Kung iyon ang kailangan, gagawin ko." Sa sandaling iyon, napagtanto ng mentor na handa na ang batang Monteverde na pumasok sa mas madilim na bahagi ng Rosa Negra. Ngunit hindi pa alam ni Don Gustavo na ang misyon na ito ay maaaring maglapit sa kanya sa kapalaran na tuluyang maglalayo sa kanya sa sariling pamilya. Malalim na ang gabi nang makarating si Don Gustavo sa locus yung itinuro ng mentor. Isang lumang hasyenda sa gitna ng kagubatan. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam niya na hindi siya nag-iisa. Maingat siyang lumapit sa lumang gate. Sa loob ng kanyang isip, inuulit niya ang sinabi ng mentor. Ang misyon na ito ang magpapakita kung karapat-dapat kang mapabilang sa inner circle ng Rosa Negra. Dahan-dahan niyang itinulak ang kalawangin na gate. Umalangaw-ngaw ang tunog sa katahimikan ng gabi. Pumasok siya sa loob ng hasyenda. Ngunit pagdating niya sa gitna ng bakuran, napahinto siya. May mga taong nakatayo sa dilim. Hindi sila mga bantay. Hindi rin sila mga kasapi ng Rosa Negra. Para bang may ibang grupong nauna na sa lugar. Narrow ang mga mata ni Don Gustavo habang pinagmamasdan ang mga anino. At mula sa gitna ng grupo, may isang lalaking lumapit sa liwanag ng buwan. Ngumiti ito ng bahagya. "Matagal ka naming hinihintay, Don Gustavo." Nanlaki ang mga mata niya. Hindi niya kailanman sinabi ang pangalan niya sa misyon na ito. Paano nila ito nalaman? At sa sandaling iyon, napagtanto ni Don Gustavo. Maaaring hindi lang Rosa Negra ang naglalaro sa dilim ng gabing ito. Kung nagustuhan ninyo ang episode 57, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.